Sandali, bakit ito lang ang sinukli mo sa akin? Di ba sabi mo 90 pesos lang ang pamasahe papunta rito? Hindi mo lang yata ako narinig na maayos. Ang sabi ko, 200 ang pamasahe mo patungo rito. Saka, espesyal ho ang nasakyan yung tricycle. Hoy, hindi pa ako nabibingi para hindi ko marinig ang sinabi mo. Malinaw pa sa sikat ng araw ang pagkakadinig ko. At paano naman naging espesyal ang pagsakay ko sa tricycle mo? 3 kami naging pasahero mo. Muntik pa akong atakiin sa puso sa pagiging kaskasera mong driver. Tumigil lang nga kayo. Nakakaabala na kayo sa trabaho ko. Hindi ka yayaman sa panluloko mo. Karmahin ka sana. Lumabas na nga kayo sa tricycle ko at baka malintikan pa kayo sa akin. Bulyaw ni Berna sa babae at iniwan niya na ito. Nang makabalik na siya sa pila ng mga tricycle, binilang niya na agad ang kanyang kinita sa araw na yun. Natutuwa ito dahil may maiuuwi na naman ito para sa kanyang mga anak. Ilalagay niya na sana ang pera sa kanyang bulsa nang lapitan siya ng kapwa niyang tricycle driver. Aba, mukhang paldo ka yata ngayon ah. Marami ka na naman ba naloko sa araw na to? Anong sinasabi mo dyan? Wala ko nilalamangan. Kaya itigil mo yung bibig mo, Dindo. Anong wala ka dyan? Noong nakaraan lang nagtatanong sa akin kung kilala nga ba raw kita. Bukod sa pagiging kaskasera mong driver, mahal ka rin daw maningil ng pamasahe. Baka naiinggit ka lang sa akin, kaya gumagawa ka na lang ng kwento. Umalis ka nga sa harapan ko. Nakakapang-init ka ng ulo ah. Mariin mang itinatanggi ni Berna ang kanyang masamang ginagawa, batid niyang totoo ang mga sinasabi sa kanya ng iba. Madalas na siyang ireklamo ng mga pasahero niya sa pagiging kaskaserang tricycle driver. Wala itong pag-iingat sa kanyang pagmamaneho at ito ay nakaugalian niya na. Ginagawa rin ito ang panlalamang sa kadahilanan na siya na lamang ang bumubuhay sa kanyang mga anak. Iniwan na kasi ito ng kanyang asawa. Pagka-uwi naman niya sa kanilang bahay, sumalubong agad sa kanya ang 4 na anak. Mama, ang tagal niyo naman. Kanina pa nagugutom ang mga kapatid ko. Ang ingay nila at hindi ako makagawa ng takdang aralin ko eh. Pasensya ka na. Alam mo namang mahina ang biyahe ko at dumidiskarte na lang ako para makabili ng makakain natin eh. Saka nga po pala, kailan niyo ba talaga ako bibilan ng bagong sapatos? Tinutokso na ako ng mga kaklase ko dahil sira na ang ginagamit ko eh. Ay, huwag ka mag-alala. Pipilitin kong kumita ng malaki bukas. Palagi na lang yan ang sinasabi niyo. Hindi niyo naman tinutupad. Hindi inaasahan ni Berna na pagtataasan siya ng boses ng kanyang anak. Tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa. Aminado kasi siyang hindi niya maibigay ang pangangailangan ng mga ito. Hindi sapat ang kinikita niya sa pamamasada ng tricycle, kaya naman napipilitan siyang gumawa ng masama. Kinabukasan, maaga itong umalis upang makarami siya ng biyahe sa araw na yun. Walang pag-iingat nitong hinahatid ang kanyang mga pasahero dahil hinahabol niya ang kanyang kota. Ay, Diyos ko naman. Mag-ingat ka nga sa pagmamaneho mo. Para biyahing langit ka na kung magmaneho ah. Napakakaskasera mong driver. Kumapit lang ho kayo at wag nang magreklamo. Ang daming arte. Hoy, sira ulo ka. Ayusin mo paghatid sa mga pasahero. Kung ayaw mo may nagre-reklamo sa'yo. Nandito na tayo. Bumaba na kayo. 200 po ang singil ko rito, ha? Ano? Napakamahal naman yata. Manang, lubak-lubak po ang daanan patungo sa bahay ninyo. Tama lang po ang singil ko dahil mahirap pagmaneho kapag ganon. Naiinis pang pagpapaliwanag ni Berna at padabog namang inabot ng Manang ang bayad nito sa kanya. Natutuwa siya dahil muli na naman itong nakapanlamang. Ang pandaraya at pagiging kaskaserang driver nito ay nagpatuloy kahit pa na nakaririnig ito ng panunukso sa kanyang kapwa mga tricycle driver. Buti nakakatulog ka pa sa ginagawa mong pandaraya sa mga pasahero mo. May nagpunta na naman dito kanina at nirereklamo pagiging kaskasera at panlalamang mo. Wala akong pakialam, kaya tigilan niyo nga ako. Malilinti ka na talaga kay sa akin eh. Karmahin ka sana sa mga ginagawa mo sa mga pasahero. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng Diyos? Kung kayo kaya ang parusahan ko, mga buwisit na pakailamerong to. Galit na sabi ni Berna at umalis na ito. Mabilis niyang minaneho ang kanyang tricycle dahil baka hindi niya na maabutan ang mga nakasale na sapatos sa isang pamilihan.
May sapat na pera na kasi siya para mabilhan ng kanyang anak. Sa kadahilanan naman ng pagiging kaskasera niya, isang bata ang kanyang nasagasaan. Ilang sandali pa, may isang matandang babae ang lumapit sa pangyayari. Apo ko, gumising ka! Bakit kasi inayaan yung apo niyo na pagala-gala sa kalsada? Tulungan mo ako! Dali natin ang apo ko sa ospital! Bilisan na natin! Wala akong kasalanan sa nangyari sa apo niyo. Bahala na kayo sa kanya! Hoy! Saan ka pupunta? Panagutan mo ang ginawa mo sa apo ko! Walang pag-alinlangan na iniwan ni Bernang nakahandusay ang batang kanyang nasagasaan. Hindi man lang umira lang kanyang konsensya sa nagawang kasalanan. Nakuha pa nga nitong bumili ng sapatos ng anak at masayang umuwi sa kanilang bahay. Inasahan niyang matutuwa ang panganay, subalit hindi yun nangyari. Anak, tingnan mo ito nabili kong sapatos para sa'yo. Isukat mo na agad para makita natin kung bagay. Ayoko niyan. Mukhang mumurahin lang naman yung binili mo. Gusto niyo bang buliin ako ng mga kaklase ko dahil lang dyan? Ano ka ba naman, Leia? Pinaghirapan kong perang ginastos dyan. Tapos yan lang ang sasabihin mo sa akin? Nakakainis kasi kayo eh. Alam niyo ba na naging pasahero niyong isa sa mga kaklase ko? Sinasabi niya sa akin kaserang driver daw kayo. At ang mahal niyo maningil ng pamasahe. Nakakahiya kayo. Nagawang sampalin ni Berna ang kanyang anak dahil sa masasakit na salitang sinabi nito. Labis naman itong nagalit sa kanya at hindi na siya nito kinibupa. Sumapit ang gabi, hindi nito nagawang makatulog dahil sumagi sa isipan niya ang batang kanyang nasagasaan. Pinilit niyang ipikit ang mga mata at hinintay na lamang na dalawin siya ng antok. Kinabukasan, pagtungo niya sa pila ng tricycle, nakita nito ang matanda na lola ng paslit na kanya namang nadisgrasya. Tumingin ito ng masama at ramdam niya ang galit nito sa kanya. Ikaw ang nakasagkasa sa apo ko. Inakbuhan mo ang pagkakasala mo at hindi ka man lang inusig ng konsensya mo. Ano bang sinasabi ng matandang to? Hoy Lola, baka naman nagkakamali lang kayo. Wala akong atrasong tinakbuhan, kaya wag niyo ako sirahan dito. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang apo ko ngayon sa ospital. Kapag may masamang nangyari sa kanya, asahan mong gagantihan kita. Nahihibang na ba kayo? Huwag niyo akong paratangan ng hindi ko namang ginawa. Umalis na nga kayo. Panira ng araw ko, buwisit! Pasigaw na sambit ni Berna. Hindi man lang ito nakaramdam ng takot sa masamang tingin sa kanya ng matanda. Iniisip niya kasi na wala naman itong kakayahan para gantihan siya. Ipinagsawalang bahala niya ang sinabi nito sa kanya. Lumipas ang ilang araw, tuluyan ng pumanaw ang apo ni Lola Soledad. Kaya naman ang galit nito ay mas tumindi pa. Hanggang isang gabi, habang namamasada ang kaskaserang driver, bigla na lamang itong nakaramdam ng pananakit sa kanyang tenga. Nanunuot ang matinding sakit nito. Kaya naman nagpasya na muna ito na umuwi na lang. Oh, ang aga niyo yatang umuwi ngayon. Marami po ba kayong kinita, Mama? Kaunti lang, pero babawi na lang ako bukas. Tignan mo nga muna tong tenga ko. Ang sakit kasi. May sugat po ang tenga niyo at parang nagtutubig pa. Ha? Ano naman kaya nangyari rito? Ay, hayaan mo na nga. Bumili ka na lang ng bigas at pritong manok sa tindahan, ha? Hindi binigyang pansin ni Berna ang biglaang pagkakaroon niya ng sugat sa tenga. At inisip na lamang nito kung paano siya makakadiskarte bukas. Humina na kasi ang kita niya sa pamamasada. Kilala na rin siya ng iba bilang kaskasera. Kaya naman iniiwasan na siya ng mga pasahero. Kinaumagahan, bumiyahe na agad siya kahit wala pang laman ng tiyan. Mabilis siyang nagmamaneho at nagulat siya nang sumulpot sa kanyang harapan si Lola Soledad. Muntik niya na itong masagasaan. Nang dahil doon, nakaramdam ng labis na pagkasuklam ang matanda sa kanya. Ano ba?
Papatay mo ba ako? Kaskasera kang driver! Pasensya na, may biglaan kasing tumawid eh. Ay, buwisit na matandang to. Hoy Lola, kung magpapakamatay kayo, huwag nyo na ho ko idamay. Hindi ka pa rin marunong mag-ingat. Ang pagiging kaskasero mong magdudulot ng paghihirap sa iyong buhay. Nababaliw na talaga kayo. Kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig nyo. Pinagtawanan lang ni Berna ang matanda. Subalit nakaramdam siya ng panlalamig ng sandaling yun. Pagbalik niya sa pila ng tricycle, pinagpapawisan na siya ng malamig at hindi na mabuti ang kanyang pakiramdam. Kumuha siya ng liyabe para sana ayusin ang kanyang tricycle. May kung anong maluwag na parte kasi rito. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Dindo at muli na naman siya nitong inasar. Pinagpapawisa ka yata, Berna. Mukhang may ginawa ka na naman di maganda. Tigilan mo nga kung buwisit ka, ha? Kapag hindi ka na nahimik, ibabato ko sa mukha mo tong hawak kong liyabe. Mag-asawa ka na lang kasi para hindi ka na nahihirapan magtrabaho. Saka, para mawala na rin ang kaskaserang driver dito. Nadadamay kami sa maling gawain mo eh. Ah, ganun ah? Inuubos mo talaga ang pasensya ko ah? Nanggigil na sabi ni Berna at tinaas nito ang kamay na may hawak na liyabe. Iyahampas niya na sana ito kay Dindo, subalit muli niyang nakita si Lola Soledad at tumingin ito sa kanya ng masama. Napaatras ang kaskaserang driver at nakaramdam ng panginginig sa katawan. Pumanaw na ang apo ko nang dahil sa'yo. Kinuha mo ang buhay niya at hindi ka man lang nakaramdam ng awa. Humanda ka. Pahihirapan ko ang bawat sandali ng buhay mo. Mararanasan mo ang galit ko. May sayad ka talaga matanda ka eh, no? Bakit mo sa akin sinisisi ang katangahan ng batang yon? Saka kung hindi kayo naging pabaya, hindi sasapitin ng apo nyo ang nangyari sa kanya. Kung hindi ka sana kaskaserang driver, hindi mo masasagasaan ang apo ko. Hindi ka naging responsable sa nagawa mong kasalanan. Tinakbuhan mo ang nag-aagaw buhay at wala ka man lang pagsisisi. Gaganti ako sa paraan na mas masahol pa sa ginawa mo. Huwag niyo nga akong tinatakot ha. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi sa inyo, mamasamain talaga kay sa akin. Lintik na matandang to. Pinakita man ni Berna ang kanyang galit, ngunit hindi niya natinag sa takot si Lola Soledad. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Sa pag-alis ng matanda, muli siyang binantaan ito. Ngunit tulad ng dati, hindi niya ito binigyang pansin. Subalit ang pagbabaliwala niyang yon ay nagdulot ng malubhang problema. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, napansin ng kanyang pangalawang anak ang tumubong mga sugat sa kanyang paa. Hindi siya makapaniwala dahil biglaan ang pagsulpot nito. Nakakadiri naman kayo, ma. Bakit ang dami niyong sugat sa paa? Anong sugat? Sandali. Paano ako nagkaroon ng mga ganito? Aray! Ang tenga ko! Sumasakit na naman! Ano ba yan? Ang dami niyo ng karamdaman. Wala na nga tayong pera. Mukhang may pagkakagastos ang patay sa sakit niyong yan. Hoy, pwede ba? Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mo masampal kita ulit. Sumusobra ka ng bata ka. Hindi mo na ako ginagalang. Kinakarma na kayo, mama, dahil sa maling ginagawa nyo. Tinutukso kong patay gutom ng mga kaklase ko dahil sa pagiging desperado niyong kumita ng pera. Galit ako sa inyo dahil sa masamang paraan ng gagaling ang pinapakain niyo sa amin. Umiiyak ang anak ni Berna habang pinapahayag nito ang sama ng loob sa kanya. Sa pagkakataon na yun, hindi niya ito nagawang saktan at kinuyom na lamang ang mga palad para itago ang sakit na nararamdaman. Ngunit ang maling ginagawa niya ay nagpapatuloy pa rin. Wala kasi siyang ibang pagkukunan ng pera na ipangbubuhay sa kanyang mga paslit, kundi ang pamamasada niya ng tricycle. Subalit mahina na ang kita niya sa pagbabiyahe, kaya sa panloloko ng mga pasahero niya na lang kukunin ang ibang gastusin nila. Wala pa rin siyang pag-iingat sa pagmamaneho at nanatiling kaskaserang tricycle driver.
dahil gusto niya lamang mapabilis ang kanyang trabaho. Nang sa ganun, maabot niya ang kanyang kota. Ang kanyang kondisyon naman ay lumala pa dahilan para mahirapan siya. Mama, nagugutom na po ako. Nako, ganun ba anak? Sandali, paglulutuin ko lang ang kuya mo. Ano naman pong lulutuin ko? Wala na po tayong bigas at wala na rin kayong pambili. Naubos na sa pagbili ng gamot nyo. Umutang ka na muna sa tindahan at babayaran ko naman yan. Hindi na tayo pinapautang dahil alam nila na hindi na kayo namamasada. Kasalanan nyo kung bakit kami nalilipasan ng gutom. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas, mamamasada na ako. Nangingilid ang luha ni Berna sa kanyang mga mata habang sinasabi yun. Naawa siya sa kasalukuyang sitwasyon nila ng kanyang mga anak. Kaya naman kahit may iniinda siyang karamdaman, pinilit niyang maghanap buhay. Kung iisipin niya kasi ang kondisyon niya, baka mamatay na lamang sila sa gutom. Ngunit ang pagbabalik niya sa pamamasada ay tinutulan ng kanyang mga kapwa tricycle driver. Nakita kasi ng mga ito ang malala niyang sakit. Huwag mo na ipilit ang gusto mo, Berna. Tignan mo nga yung kalagayan mo, oh. Nakakadiri ka. Baka mamaya makahawa ka pa ng sakit mo eh. Oo nga naman, Berna. Makinig ka naman sa sinasabi na iba sa'yo. Para din naman sa atin lahat to eh. Hoy, Dindo, bakit mo ba lagi sinisira ang araw ko? Konti na lang talaga bibingo ka na sa akin eh. Buwisit ka sa buhay ko at pakialamero kayong lahat. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ang mahirap sa'yo, lahat minamasama mo. Itiko mo na lang yung bibig mo at huwag ka na magsalita pa. Magtatrabaho ako ngayon at hindi mo ako mapipigilan. Hindi nakinig si Berna sa sinabing yun sa kanya ni Dindo at nagpatuloy siya sa kanyang pamamasada. Ang inaasahan niyang kikitain sa araw na yun ay napalitan ng matinding lungkot. Wala kasing gustong sumakay na pasahero sa kanyang tricycle dahil pinandidirian ng mga ito ang kanyang karamdaman. Sa gitna naman ng kanyang pagdadalamhati, muli niya na namang naramdaman ang pananakit ng kanyang nagsusugat na tenga at sinabayan pa ito ng pagkirot ng kanyang paa. Nang dahil sa sakit na nararamdaman niya, bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Mabuti na lang at may nagmalasakit pa sa kanya at dinala siya sa ospital. Paggising niya, bumungad sa kanyang isang doktor na sumusuri sa kanyang kalagayan. Mabuti naman at gising na kayo. Malala na itong mga sugat sa inyong paa at kapag mas tumindi pa ang infeksyon nito, pwede kayo maputulan ng paa. At saka nga pala, napansin ko rin ang pamamaga ng tenga nyo. Matanong ko lang, ano ho bang nangyari sa inyo bago kayo magkaroon ng ganitong karamdaman? Hindi ko alam, Dok. Bigla na lang nagsulputan ng mga sugat na yan. Hindi ko na nga alam ang gagawin. Tulungan niyo po ako. Kailangan kong gumaling para nang sa ganun makapagtrabaho na ako. Ganun po ba? Sa ngayon hindi ko pa masasabi kung anong sakit ang dumapo sa inyo eh. Kailangan ko pa itong pag-aralan. Napanghinaan ng loob si Berna sa sinabi ng doktor sa kanya. Hindi na siya mapalagay pa sa kanyang kondisyon. Napilitan na rin siyang hindi mamasada dahil sa paglala ng kanyang karamdaman. Naging pabigat na lamang siya at walang gustong mag-asikaso sa kanya. Gumagawa naman ng paraan ang kanyang pangalawang anak para makakain man lang sila. Tumigil ito sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang bilang helper sa tindahan ng gulayan. Hindi sapat ang kinikita nito, kaya naman nakakaranas sila na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Madalas naman siyang bulyawan ng kanyang panganay na anak. Leia, anak, pakiabot naman ng pamunas ko at kanina pa ako pinagpapawisan dito. Ano ba yan? Ang dami niyo namang utos. Pabigat na nga lang kayo, nakakaistorbo pa kayo sa ginagawa ko. Abay, bastos ka talagang bata ka ha. Hindi ko ginusto maging pabigat sa inyo. Kaya huwag ka magsalita na ganyan. Kapag gumaling ako, babalik agad ako sa pamamasada. At kung ayaw mo kong asikasuhin, lumayas ka na lang. Kung tinigil nyo kasi masamang ginagawa nyo, hindi nyo sana yan dadanasin. Kaserang driver na nga kayo, mandaraya pa. Abay, buwisit na bata ka. Nang dahil sa galit ni Berna,
Binato niya ang anak ng unan sa muka at labis na naman itong nagalit sa kanya. Sa kabila ng pagsasakripisyo niya, nagagawa siyang bastusin ang kanyang mga supling. Ang kanyang mga kasalanan ay dulot lamang ng matinding pangangailangan. Bagamat nahihirapan na siya sa karamdaman, nagawa pa niyang lumabas at maghanap ng pwede niyang pagkakitaan. Hanggang sa may nakaharap siyang kapitbahay at sinabi nito na subukan niyang magpatingin sa isang albularyo. Hoy, Berna, halos hindi ka na nga makalakad, nagagawa mo pa rin gumala. Mukhang malala na yung kondisyon mo Pakialam mo ba? Saka para sabihin ko sa'yo, naghahanap ako ng pagkakitaan kaya nasa labas ako. Ang sungit mo naman, naawa lang naman ako sa'yo. Ang sama talaga ng ugali mo. Bakit mo naman ako kaawaan? Dahil ba sa lagay ko? Hoy, malakas pa ako at alam kong gagaling ako. O siya, bahala ka na sa buhay mo. Teka, bakit hindi mo kaya subukan magpatingin sa albularyo? Baka kasi binarang ka na dahil sa sama ng ugali mo. Gusto mo bang putulin ko yung dila mo? Dami mo sinasabi, buwisit ka. Nagalit man si Berna sa kanyang kapitbahay. Napaisip naman siya sa sinabi nito. Natatagalan na rin kasi siya sa resulta ng pagsusuri ng doktor sa kanyang karamdaman. Kaya naisipan niya ng magpatingin sa albularyo. Pinilit niya ang panganay niyang anak na samahan siya sa manggagamot. Kinakabahan man ito, ngunit pinagpatuloy pa rin niya ang pagkonsulta. Hindi mo mapapawi ang galit ng taong nagsumpa sa iyo. Ang pagkasuklam niya ang magpapahirap sa buhay mo. Ano ho bang sinasabi niyo? Pwede ba bigyan niyo naman ng linaw? May nagpabarang sa iyo at hindi ko kayang tapatan ang karunungan niya. Binarang ako? Kalokohan! Sino naman ang gagawa nito sa akin? Isipin mong mabuti kung sino ang may matinding galit sa iyo. Sinasabi ko na nga ba kinakarma na talaga kayo. Tumigil ka nga, hindi ko kailangan ng opinyon mo. Galit na sabi ni Berna at inisip niya kung sino nga ba ang maaaring manakit sa kanya. Hanggang dumaan sa isip niya si Lola Soledad. Ito lang ang maaaring makagawa sa kanya ng ganitong uri ng kasamaan. Batid niya kasi na matindi ang pagkasuklam nito sa kanya. Pagkatapos niyang magpatingin sa manggagamot, agad niyang hinanap ang matanda. Ngunit walang sino man sa mga napagtanungan niya ang nakakakilala rito. Nagmamadali na ring umuwi ang kanyang anak dahil sa napapagod na ito sa kakalakad nila. Mama, napapagod na ako. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Leia anak, pagtatanong pa sana natin ng matanda sa bandaron. Samahan mo na ako, nahihirapan na kasi ako sa kondisyon ko Kailangan kong mahanap ang buwisit na lolang yon. Gusto ko nang gumaling para nang sa ganon makapagtrabaho na ako. Ano ba kasi ang ginawa niyo sa matanda? Huwag mo nang alamin. Halika na at pumunta na tayo sa bandaron. Natagalan si Berna at ang kanyang anak sa paghahanap sa matanda. Ngunit hindi nila ito natagpuan. Umuwi na lamang sila at maya-maya pa, nakaramdam naman siya ng matinding sakit sa kanyang paa. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa panganay, ngunit kinaiinisan at pinandidirian lang siya nito. Kahit anong mangyari, hindi ko hahawakan yan, nakakadiri yung sugat. Langgasin nyo na lang yan mag-isa. Bakit ka ba ganyan? Hindi mo man lang ako kayang pagmalasakitan. Nanay mo ko. Kaya galangin mo ko at sundin. Sabihin nyo nga sa akin, bakit ba ginawa yan sa inyo ng matanda? May atraso po ba kayo sa kanya? Oo, pero hindi ko naman sinasadya ang pangyayaring yon. Nasagasaan ko ang apo niya at tinakbuhan ko ito. Patay na yung bata, kaya kinasusuklaman ako ng matandang yon. Grabe kayo, nagawa niyo yun sa bata. Dahil sa pagiging kaskasera niyo, may buhay nang nawala. Nararapat lang pala sa inyong nararanasan niyo ngayon. Magtigil ka! Tanga-tanga maglola na yon. Kaya paano naging kasalanan ko? Hindi man lang ba kayo nagsisisi? Kaya tinatamad akong tulungan kayo dahil sa ugali niyong yan. Di wag kang tumulong. Puwisit kang bata ka. Lumayas ka ng alag dito. Sa kabila ng karamdaman ni Berna, hindi pa rin siya umaamin sa kanyang pagkakamali at wala siyang pagsisisi. Labis namang nadismaya sa kanyang anak at hindi na siya nito kinausap.
Sa paglipas pa ng mga araw, mas tumindi pa ang sakit na nararamdaman niya. May pagkakataon na hindi na siya nakakapaglakad dahil sa matinding pangingirot ng kanyang mga sugat. Ang kanyang pandinig naman ay tila hihiwalay na. Malala na rin kasi ang kondisyon nito. Ang kalagayan niyang yun ay mas nagpahirap pa sa kanya at sa mga anak niya. Anak, ibili mo naman ako ng gamot na pantanggal kirot. Sumasakit na naman ang paa ko eh. Wala na ako ibibili na gamot nyo. Naubos na sa ibang gastusin natin dito sa bahay, ma. Ganun ba? Kumusta ang trabaho mo sa gulayan? Maayos ka naman ba ron? Marami nagsasabi sa akin na dapat hindi ako nagtatrabaho. Bata pa raw ako pero anong gagawin ko? Ayokong magutom ang mga kapatid ko. Alam nyo ba, sabi ng ibang mga mamimili sa gulayan, isa sila sa mga naging pasahero nyo at pare-pareho lang ang reklamo nila tungkol sa inyo. Kaskaserong driver daw kayo, kaya karma nyo raw ang pagkakaroon nyo ng sakit. Huwag ka nga makinig sa mga yon. Hindi naman totoo ang mga sinasabi nila eh. Gagaling pa ako at hindi ko gustong maging pabigat sa inyo. Nahihirapan na ako sa buhay, ma. At kasalanan nyo kung bakit tayo minamalas. Bumuho sa mga luha ng anak ni Berna at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ramdam niya ang sakit at bigat na daladala nito. Tinignan niya ang sarili at napagtanto niya na kasalanan niya talaga ang lahat. Nagdurusa sila sa hirap dahil sa mga mali niyang nagawa. Ngunit kahit ganun pa man, sinusubukan niya pa rin namang makabangon. Pinilit niyang makapaglakad at naghagilap ng pwede niyang pasukan na trabaho. At hindi sinasadya na muli silang magkita ng kanyang naging pasahero na ginawan niya ng kasalanan. Manang, hiring po ba rito? Papasok sana akong helper. Ikaw, mamamasukan dito. Tignan mo nga yung kondisyon mo. Halos hindi ka na nga makalakad oh. Magtatrabaho ka pa. Saka hindi ka pwede rito. Pagkain ang tinitinda ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga kakain dito? May empleyada akong nakakadiri. Umalis ka na nga at baka langawin pa ang mamihan ko. Pasensya na, sinubukan ko lang naman. Tapos ang dami nyo na agad sinabing masasakit sa akin. Sandali, ikaw yung kaskaserang driver na nasakyan ko noon, di ba? Saka, mahal ka ring maningil ng pamasahe. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Nagkita ulit tayo at nasa ganyan na ang kalagayan mo. Kinakarma ka na yata. Ay, tumigil ka. Kuripot ka lang kaya namamahalang ka sa singil kong pamasahe sa'yo. Higit sa lahat, hindi ako kaskaserang driver. Sisiraan mo pa akong buwisit ka? Hindi pa rin nagawang magpakumbaba ni Berna sa mga taong nagawan niya ng pagkakamali. Ang karamdaman nito ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Subalit hindi niya na nababago ang kanyang masamang ugali. Nabigo siya sa paghahanap ng trabaho at umuwing malungkot sa kanilang bahay. Saan ba kayo nagpunta? May sakit na nga, pagala-gala pa. Naghanap ako ng trabaho dahil ayokong isipin nyo na gusto kong maging pabigat. Mama naman, nag-iisip pa ba kayo? Sa tingin nyo may tatanggap pa sa inyo? Hirap na nga kayo makabangon at maglakad eh. Dinadagdagan nyo lang ang mga pasani natin. Saan pa ba ako lulugar? Kapag nanatili ako sa bahay, bubulyawan mo lang ako. Ngayon naman naghahanap ako ng trabaho, nagagalit ka pa rin. Hindi na napigilan ni Berna ang maiyak dahil sa sama ng loob sa anak. Hindi na kasi siya nakakakuha ng pagrespeto mula rito. Nagtungo na lamang siya sa kanyang kwarto at doon na lamang siya humagulgol. Sa madilim na sulok ng kanyang silid, napagtanto niya ang mga mali niyang nagawa sa kapwa. Sumagi sa isipan niyang maglola at sa tingin nito, inuusig na siya ng kanyang konsensya. Sa pagdaan pa ng ilang araw, naging balisa na siya at hirap na ring makatulog. Nagpasya ulit siya na hanapin ang matandang ng barang sa kanya. Sa tungkod niya na lamang kinukuha ang suporta para makapaglakad pa. Habang tinatahak niya ang daan, nakita niya si Lola Soledad na nagkakalkal ng basura. Sinundan niya ito at huminto naman sa ilalim ng tulay. Nalaman niyang walang permanenteng tirahan ng matanda. Pulubi ito at tanging sa kalsada na lamang naninirahan.
Umugod siya ng isang malalim na paghinga bago niya ito lapitan. Anong kailangan mo? Alam kong kanina mo pa ako sinusundan. Lola, gusto ko po sanang humingi ng tawad sa inyo. Nakikiusap ako. Alisin niyo na ang sumpa sa akin. Nagiging pabigat na ako sa mga anak ko. Huli na ang pagsisisi mo at hindi kita kayang patawarin pa. Umalis ka na ngayon din. Kung gusto niyo luluhod ako, lalakad ako gamit ang mga tuhod ko. Nagmamakaawa ako, alisin niyo na ang karamdaman ko. Noong nakahandusay sa kalsadang katawan ng apo ko, narinig mo ba ang pagmamakaawa ko? Hindi, di ba? Hindi ka nakikinig sa mga hinaing sa'yo ng iba. Nararapat lang na matanggalan ka ng pandinig. Alam kong sagad ang pagkasuklam niyo sa akin. Pero nagmamakaawa ako. Ayokong mamatay dahil sa kawawa ang mga anak ko. Buhay ang kinuha mo kaya ito rin ang kabayaran. Umalis ka na. Dahil hindi kita mapapatawad. Maghirap ka hanggang sa huling hininga mo. Walang nagawa si Berna nang ipagtabuyan siya ng matanda. Nagngingit-ngit kasi ito sa galit sa kanya. Kaya naman malungkot siyang umalis. Sa gitna naman ng kanyang paglalakad, nakaramdam siya ng matinding sakit at pagkahilo. Dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nang magising siya, nakita niyang nakasimangot na mukha ng kanyang panganay na anak. Nakatingin lang ito ng masama sa kanya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Mama? Tingnan mo, tinakbo pa kayo rito sa ospital. Anong yung pambabayad natin dito? Wala nga tayong pambili ng bigas ngayon eh. Iwanan niyo na ako rito at hayaan na lamang mamatay. Nang sa ganun wala nang pabigat sa inyo magkakapatid. Inisip niyo man lang ba ang kapakanan namin? Sa tingin niyo kapag namatay kayo, magagawa kong buhayin ng mga kapatid ko? Ayoko maging responsibilidad ng obligasyon niyo. Magpalakas kayo at bumawi sa amin. Alam mo anak, tama ka. Kasalanan ko kung bakit tayo nagdurusa ng ganito. Kung hindi lang sana ako naging kaskasera, baka walang buhay ang nawala. Ito na yata ang karma ko at hindi ko alam kung magtatagal pa ba ako. Dahan-dahan na tumulo ang mga luha ni Berna at naramdaman niya na hindi na siya magtatagal pa. Nanatili na lamang siya sa ospital at sinuri ng mga doktor ang kanyang karamdaman. Ngunit lumipas lang ang isang araw, tuluyan na itong binawian ng buhay. Ngunit bago pa man ito mamatay, nagawa pa niyang mag-iwan ng sulat para sa kanyang mga anak. Hindi niya ginustong lumisan, subalit kapalaran niya na talaga ang mawala sa mundo. Labis namang nangungulila ang kanyang mga paslit at nagsisisi ang mga ito sa hindi pagbibigay sa kanya ng kalinga. Nang maiburol na ang katawan niya, pumunta ang kanyang mga kapwa tricycle driver at nalulungkot din ang mga ito sa kanyang pagpanaw. Kung nakinig lang sana sa akin si Berna noon, baka hindi niya ito dinanas. Kahit madalas kami nag-aaway, nalulungkot pa rin ako sa pagkawala niya eh. Nakikiramay ako sa inyo mga bata. Maraming salamat po, Manong Dindo. Iniisip ko kung paano na kami ngayon. Saan na kami pupulutin? Wala na si Mama. Ang balita ko may kukuha sa inyo magkakapatid. Tutulungan daw nila kayo makapamuhay na maayos at makakabalik kayo sa pag-aaral nyo. Talaga po ba? Sino naman kaya sila? Bleya, ako humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Naawa ko sa inyo magkakapatid eh. Kaya naman dinulog ko sa kanila ang sitwasyon nyo. Maraming salamat po sa pagmamalasakit nyo sa amin. Nakakalungkot dahil wala na si Mama. Nagsisisi ako dahil hindi ko man lang siya naalagaan. Nakagawa siya ng pagkakamali dahil sa matinding pangangailangan namin. Huwag mo na yung isipin. Alam kong binabantayan kayo ng nanay nyo. Magdasal kayo sa Diyos na sana hindi niya kayo pabayaan. Niyakap ng nagmamalasakit na kapitbahay ang dalagita para iparamdam dito na may karamay ito sa mabigat na pinagdadaanan.
Pinahid naman ni Leia ang mga luhang nagbabadyang tumulo at ilang sandali pa, napansin niya si Lola Soledad na nasa labas. Naisip niya itong lapitan para kausapin. Kayo po ba si Lola Soledad? Masaya na po ba kayo dahil nakamit nyo na ang hustisya para sa inyong apo? Oo, tama ka. Masaya talaga ako. Mabuti naman at pinagbayaran niya na ang kanyang kasalanan. Ang sabi po ni Mama, ibigay ko daw po itong sulat niya para sa inyo. Pwede nyo na po yung basahin o di naman kaya itapon nyo na lang. Humihingi ako ng kapatawaran para sa nagawang kasalanan ni Mama. Pagkatapos ibigay ni Leia ang sulat ng kanyang ina para kay Lola Soledad, iniwan na niya ito. Bumalik na siya sa kanyang mga kapatid at maya-maya pa, dumating na ang mga miyembro ng kinauukulan na kukuha sa kanila. Pinangako ng mga ito na bibigyan sila ng maayos na pamumuhay at muli silang pag-aaralin. Samantala, ang matanda ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nakaramdam din ito ng kirot sa kanyang puso matapos niyang basahin ang sulat na binigay sa kanya ni Berna. Patuloy itong humihingi ng kapatawaran niya. Hindi madaling maghilom ang sugat na dulot ng kasamaan ng iba, ngunit ang lahat ay may tamang panahon para makapagpatawad. Wakas!